mga Lodi, this is Rini nyo with the Pituro Abokay, top 3 in CLE, top 2 on in CSP, top 1 in PNP Berasi Comprehensive Exam pa rin. So, LPT rin. So, marami na akong natik ng board exam. So, kaya in this page, nire-rationalize ko lahat para in order to help yung mga reviewee paano ansiran ang mga question. So, dito tayo sa LIA naman, sa Law Enforcement Administration. So, another naman to sa LIA. So, hindi lang LIA, pwede rin ako sa CLG, CRIMSOC, Forensic Science, lahat-lahat, pati sa CDI. It is one of the ways in organizing the police organization by arranging the officers from top to bottom on the basis of rank or position and authority. So, once we say arranging the officers from top to bottom, from PNP chief to regional, to deputy, to director of staff, to regional directors, to provincial, to city, yan yung tinatawag natin arranging officers from top to bottom. Meaning may command ka. So, ano yung tamang sagot? Chain of command. Kaya nga, from top to bottom, may kadina sa command na dapat susundin kasi may mga different ranks. So, every level, may authority sila. So, yan yung chain of command. So, arranging officers from top to bottom in basis of rank or position. Ang unity of command, hindi ito, yung arranging officers from top to bottom. Kasi ang unity of command, when we say unity of command, ito yung dapat sa isang organization is iisa lang ang superior. So, dapat magre-report sa iisang superior lang ang isang station o isang grupo o isang unit. Kasi pag dalawa yung superior, hindi mag-unite yung command. Meaning, dadalawa ang command, magkantik pa sila dyan. Yung if dalawa ang superior, so hindi sila pareho ng goals, then ng gusto, ng command, so magkantik sila. So if magkantik, automatically, yung goals and objectives ng organization is hindi ma-achieve. So ito yung unity of command. Dapat iisang command lang para iisang direction. Parang kwan ba? Parang nagsakay ka ng sasakyanan or ng car, dapat iisa lang yung driver. Hindi pwedeng dalawa yung driver at dalawa yung sasakyan. So hindi kayo same direction or patutunguhan. Diba? Yan yung unity of command. So dapat ang principle na ito, iisang superior lang in an organization. Pero isang superior pero may mas taas, di ba? Pero sa isang unit, iisa lang talaga. Yan yung unity of command. Span of control, ito yung kayang hawakan ng isang leader, yung itong member na ito o itong members na ito. So sa span of control, hindi pwedeng, for example, 30 lang ka-members ang kayang hawakan ng isang superior. So, ang ginawa ng general or yung mas superior sa kanila is ginawang 60, 50. So, hindi niya kayang hawakan yan kasi ang span of control niya is 30 lang. Yan lang yung makaya niyang disiplinahin. Yan lang ang makaya niyang supervise. Yan yung span of control. So, kaya pag marami, hindi na niya ma-achieve ang goals and objectives kasi ang kaya niyang supervise o yung span of control niya is 30 lang. Yung delegation of authority, ito yung pagbibigay or pagdidelegate ng authority sa iisang tao. So, sa iisang tao, hindi pwedeng dalawa ang authority. Kasi, okay nga, magawa niya yung objectives and goals pero hindi efficient kasi madugayan na siya. Diba? So, ang duration of time is long. So, hindi siya efficient. So, kaya, sa iisang tao, dapat iisa lang yung authority. Yan yung delegation of authority. Dinidelegate ang tao sa iisang tao, iisa lang yung authority. For example, sa intelligence, siya lang. Yan yung delegation niya. Sa operation, yan yung delegation niya. Then, sa operation, sa investigation, yan yung delegation niya. Yan yung delegation of authority. So, ikaw man ang authorized to conduct investigation kasi investigator ka. So, yan lang yung gagawin mo. Hindi ka pwedeng mag-cross sa intelligence or sa operation. Yan yung delegation of authority. For more rationalization, follow this page. Then please share sa mga anong tawag yan, yung mahirapan talaga sa Q&A sa pag-comprehend.